Ay, magandang hapon no mga boss. Medyo maaga ako ngayon, alas 3:15 lang ho rito ng hapon eh. Oo. Ah, may balita ho kasi. Sa tagal ho ng senador to si Kimo. Ngayon lang ho ako napuri ko itong tao na to sa totoo lang. Sa lahat ho ng sinabi nito sa loob ng 3 taon. Ngayon ko lang ho ito pupurihin. At dapat ho natin siya sundin. Sa totoo lang, oo mga friend. Wala akong masabi. Kukunti ho itong talumpati niya na to ha. Wala na ho yung may dasal-dasal pa na abo kung anong dasal ng Muslim. Diretso ho itong sabi niya eh. Talagang maliwanag na maliwanag. At mga ka-warriors, mga friend, mga kapatid ito, sundin ho natin si Kimo. Sa oras ito, si Robin aka Kimo. Pakinggan ho natin ha. Sa tama. Tigan po tayo sa tama. Tigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo ng tao na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. Tigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo ng tao na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. O yun ho, yung kanyang panawagan, mga friend. Kaya, wag ho nating iboboto itong mga taong ganito. Gaya nitong tao na to. O, wag ho natin itong iboboto. Magagalit sa inyo si Kimo. Mga kababayan, kung sakali po akong tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan ng 2028, nais kong marinig ang inyong team. Wag nyo kong iboboto to. Magagalit si Senator Robin aka Kimo. Mga kababayan, kung sakali po akong tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan ng 2028, nais kong marinig ang inyong tinig. Huwag nyo iboboto to. Magagalit si Kimo. Ito pa. 20. Mga kababayan, kung sakali po akong tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan ng 2028, nais kong marinig ang inyong tinig. Handa ba ninyo akong suportahan? Papayag ba kayo na ako'y tumindig at magsilbi bilang pinuno ng ating bansa? Ang aking hangarin ay isang pamahalaang tapat, makatao at tunay na naglilingkod sa mamamayan. Isang Pilipinas na may malasakit sa mahihirap, may malinaw na direksyon sa kaunlaran, at may tapang na ipaglaban ng tama. Ang lakas ng loob nitong babae na to magsasalita ng ganito, no? Ipaglaban yung tama, hindi mo nga maipaglaban kung saan mo dinala yung mga pera na hinahanap sa'yo. Mga nilustay mo, no? Pero wala ka na, hindi ka naman nanalo. Dahil sabi ni Kimo, iboto raw yung tama, sabi ni Kimo. I-comment ninyo ang inyong opinion, suporta man o mungkahi dahil mahalaga ang boses ninyo. I-share rin ang video na ito upang mas maraming kababayan natin ang makilahok sa usapan. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mga kababayan, Walang syukran Mantakin nyo, nangangarap magpresidente ito. Ito sabi, nawawala na naman sa sarili. Inday Lutang, matalino pa sa grade 1 student. Matalino pa ang grade 1 student. Ito yung magsalita To the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that what is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa
sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao. Magbibigay ko tayo ng reaksyon dito. Sa tao na to. Sa buhay daw ng isang tao. Tuloy mo, Sayad. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag The worst thing that can happen sa buhay ng isang tao ay yung magkasakit at mamatay, sabi niya. Maingay ho kasi ano yan, nandun siya sa dahig eh. Parang maulan yata. wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na. Oo, siyempre naman, wala kang sakit eh. Maski ba nakakulong ka at na ano, okay na. Di okay na yung tatay mo dyan. Wala naman sakit yung tatay mo. Okay na siya. O, tuloy. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng Totoo yan. Totoo yan, Sarah. Diyan ako naniniwala sa'yo. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng 70, 75 years na nabubuhay pa sa mundo. Kagaya isang halimbawa, yung mga pinapatay ng tatay mo na dapat mahaba pa ang kanilang buhay. Ngunit dadapat sila, naging biktima ng iyong ama na napakababata pang edad, mga napatay na dahil nga yan sa tukhang ng tatay mo. Tuloy. years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik. Yung iba, lumabas lang, bumili lang ng itlog, natukhang na, hindi na nakabalik. Maraming ganon, Sarah. Sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Yun talaga ang pinaka-worst, Sarah, yung mangyari sa buhay ng isang tao. Yung wala kang kamalay-malay, babarilin ka na lang. At sasabihin, ikaw ay nanlaban. Mantakin mo yung 6,000. Sabi 6,000 pero may nagsasabing umabot ng 30,000 yung mga namatay nung panahon ng tatay mo, no? Na halos hindi nila alam na yung oras na yun mamamatay na pala sila dahil sa kautusan ng tatay mo. Oo. Mantakin mo, may siyasa, alam mo ba yun, Sarah? Na halos pare-parehos yung puro ng laban pero walang baril. Yung baril, halos yun at yun din ang baril na nare-recover sa mga bangkay na sinasabing ng laban. Gaano kalupit yan, Sarah? No? Tuloy mo, Sarah. Magkasakit ka na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. Walang problema yon, Sarah. Basta may pera ka namang igagamot sa sakit. Ang problema, may pera kang pampagamot sa sakit, pinatay naman na nung panahon ng tatay mo. Hindi na nga nakuhang nagkasakit eh. Lumabas lang ng bahay, hindi na nakabalik eh. Di ba? O, tuloy mo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Maraming ganun. Wala kang malay-malay. Namatay sila, tatay, anak, kuya. Meron pa nga maliit na bata nadamay, di ba? Oo. Ito naman si Gadon. Ano masasabi mo, Gadon? Si Bato de la Rosa! Ito si Digong. Paano namang hindi matatakot si Koopman? Anong ididepensa ni Koopman pag nagkaroon na ng trial? Kung ganitong klaseng ipinagtatanggol mo sa korte. Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. If there is any person who is going to prison, it would be me. Yung pugo na yan, insofar kami dito, malinis yan. At the age of 16, may pinatay na ako. Tao talaga. Yung Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa
The surname is Duterte. Birth month, day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte. Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. If there is Kaya si Bato, alan eh. Talagang magtatago na si Bato eh. Sino rin ang didepensa sa kanya doon? Aber, itinuro siya na ito. Kaya wala na yun si Bato. Paulit-ulit, hindi na ho yan mapapahuli ng buhay. O kaya hindi mahuli kasi nga hindi naman uhuli na halos eh. Ito si Sarah. Ano pang ilalaban ni Koopman kung magkakaroon ng trial? Ito na yung daldal na ito anak niya VP Sara Duterte patuloy na pinapahamak ang kanyang tatay, karton. Ano pa laban? Ito mga sinasabi ito, napapanood ng mga ng mga judge doon sa sa dahig ito, andiyan siya sa dahig at this moment Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Mantakin mo yun. Sa halip na makiusap. Pwede siyang anuhan dito Pwede pa siyang kasuhan dito Di ba? Kasi ang tawag niya sa ICC, biased political court. Bintang ho yan. Di ba? Paanong bias? Saan niya kinuha yung daldal niya na yan na bias ang ICC? Lahat na nga ng sinasabing overdue process na kay tatay na ito Sa totoo lang di ba? Ano pang gagawin mo alangan naman sa kadadaldal niya palayain ng ICC yan dahil patunayan lang na hindi sila bias, ganon? Simple ka, Sarah. Tuloy mo. Dili siya court of justice. It's not the court of justice daw yung ICC. Anong niyan? Dito nga sa atin Hindi nga nakasuhan yan tsaka si Bato sa dami ng pinatay Kaya nga si Bato, yung din na sinasabi ni Bato, di ba mga friend? Dito niyo na ako kasuhan. Ala namang nakakaso kay Bato nga kasi, bakit ba ganun? Hindi makakasuhan si Bato rito. Dito raw niya gustong humarap sa korte rito sa korte ng Pilipino, yun na sinasabi nila maski si Digong Pero hindi sila kinasuhan Di ba? Ulit natin sayad Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na... Mantakin mo, na-prejudge na nila. Lahat... Paano mapiprejudge? Hindi nga pa nababasahan ng sakdalyata yung tatay mo dahil nga puro magaling si Koopman sa pagpapadelay. Di ba? Lahat na ginawa Komo ngayon hindi lang pagbigyan lahat ang... tawag dito? Mga pleading ni Koopman. Sasabihin mo, bias na yung Tsaka ito mga friend. Halos kalakaran na to sa Pilipinas. No? Lalo nitong mga opisyalis ng gobyerno, presidente, o yung mga tawag nating mga sila Martires na matatanda na. No? Hindi na kinakasuhan, dinidismiss nila yung kaso. Yun nga tinitigas ni Digong, di ba? Matanda na ako, hindi niya na rin naman ako makakasuhan Parang ganun na nga ang kalakaran, di ba? Dapat si Martires may kakasuhan yan dahil pinasweldo ng taong bayan yan, ilang taon? 7 ba? Tapos wala namang ginawa. Hindi naman siya naging ombudsman ng taong bayan. Naging ombudsman siya ni Duterte, yung nag-appoint sa kanya. Di ba? Ganun na nangyari. Di ba ganun? Mahirap. Dapat may kaso yan si Martires, di ba? Sino pa mga nagnakaw na matatanda na. Ewan ko kung makakasuhan sila kasi tinuturo sila. Si Bunuan, matanda na rin, di natin alam. Para bang yung edad ng isang politiko magiging shield sa paggawa nila ng kahayupan sa bansang Pilipinas.
Lalo na yung talagang mga may utak nga naman, di ba? Mga naging justices. O, di ba? Buti na lang si Justice Carpio, hindi ganun, no? Ito si Gadon. Unang-una, ito tahasan ko itong sinasabi. Yung mga DDS Attorney Claire, tawa na naman ang tawa, oh. ay mga tanga at napakabobo na mga yan. Walang kautak-utak yung mga hayop na yan. Kaya at saka pangalawa, kahit kailanman hindi magiging presidente si Sara, alam ng mga tao na si Sara ay boba, tanga, tamad, at talagang walang kalaman-laman ng utak. Pag nagsalita, hindi siya pwedeng magsalita na walang binabasa. Saka naman nakakita na gano'n, magpe-presidente ka, lahat na lang ituturo sa'yo, lahat babasahin mo. Sobrang babaw ng mga sinasabi niya. Hindi nga siya Attorney Claire, kung makahagik-gik, oh. mapagsalita ng English sa diretso At saka yung English niya, elementary English. Hindi man lang ba magkaroon ng talagang in-depth analysis and evaluation and comment on anything. Talagang sobrang babaw ng utak, sobrang tanga ni Sara. Si Sara Duterte ay isang tanga. Ang mga Duterte supporter ay mga tanga, mga bobo, stupido, gago, tanga. Unang-una, ito tahasan ko itong sinasabi. Yung mga DDS ay mga tanga. Pero ano mga friend, doon pa rin ako sa aking sinasabi, no? Na talagang si Sara Duterte, milagro na lang ni Satanas kung ito aabot ng 2028 na walang nangyayari na hindi nakukulong, hindi nakakasuhan, at nakakalusot siya sa mga isinasampa ni Senator Trillanes na mga kaso sa kanya na mabibigat, ha? Oo. Detalyado, ha? Oo. Diba? Ito. Dating Pangulong Rodrigo Duterte umamin na na-addict na siya sa droga dahil parang paradise daw. Correct ang tunay na gumagamit. Oh. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Ang ganda ang feeling. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang number 1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Ang ganda ang feeling. Tama? Oh. Tapos rally kayo ng rally. Bakit ito? Hindi nyo pinag-hair follicle test ito. Umamin na nga na nagpe-fentanyl siya. O, diba? Ako, impeachment kayo. Oh, ito pa yung speech ni Digong na talagang karali-rali. Ka-impeach. Kung dapat may nag-file. Oh, tingnan mo klaseng. Anong klase ito? Ha? Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, yun na yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines Philippines. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, yun na yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines Philippines. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, yun na yan. Mantahin mo, anong klase presidente ito? Ito dapat talaga na-impeach nung panahon niya eh. Oh. Walang nag-file ng impeachment dito, di ba? Oh. Plus yun nga, nag-iimbestiga. Yung Blue Ribbon Committee na sinasabi ni Gordon tungkol doon sa Parmalee na mayroon lang kapital na 628,000. Nakakuha ng bilyon sa gobyerno. Oh. Asan yung mga black na yan? Mga makabayan black na kung ano-anong black. Anong ginawa ng Kongreso? Senado? Wala. Oh. Natapos niya yung kanyang termino sa puro kaanuhan, lintik, no? Lahat halos. Lahat ng halos kahayupan ginawa na nito eh. Oh. Ngayon lang tapos ngayon nabisto itong panahon nito si PBBM. Yung mga peking mga inchik dito nakapasok. Yung mga ibang nagpanggap na
Filipino citizen, nakakuha sila ng mga kung ano-anong dokumento. Kagaya dito si Alice Goo, naging mayor pa ha, naging mayor, oo. Oh, sa totoo lang, hindi pa rin masyadong investigasyon eh. Oh, marami. Ilan yung mga inchik na nakapasok dito na puro peke ang mga birth certificate na puro yari sa... Oh. Ay nako. Wala pa yun eh. Oo. Hanggang ngayon nga, di pa na uhuli yung isa eh. Yung may babae. Kasama nito si Alice Goo. Oo. Ang dami pang hindi nahuli. Oo. Pero walang problema yan. Basta madispatcha si Sara Duterte. Madali na yan. Pag wala na talagang makulit, madali na siguro yan. Kailangan yung mga Duterte talaga madispatcha. Dahil sa sobrang salaki ng ninakaw niyan. Hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. 51 billion kay Pulong at saka kung ano-ano pa. O, di ba? Yun niya mga friend. Doon dapat ang tutok talaga sa mga Duterte sa ngayon. Oh. Tsaka nga yan, di ba? Dapat yung mga nito. Ewan ko man. DILG. Dapat pinakakansilan mo na yung mga lisensya baril nito eh. Alam mo naman, makikita mo naman kung ilan lang baril nito na lisensyado na hindi naman na puro high power. Bago siya bumaba, ba John Vic? Nagpalisensya ito ng mga baril na 300 baril yata, yung nasabi, bago siya bumaba. Collection item daw ba? 300? Puta, di 300 na yung tauhan niya na yun. Automatic. Puro high power ha. O. Ewan na. Ay nako. Remulla. Dapat gumagalaw ang sa Department of Justice, DILG. Dapat gumagalaw na sila dito sa mga banta. Banta na ho yan, di ba? Pag namatay ang tatay ko doon, hindi ko bibigyan ng katahimikan ng Pilipinas. Mga ganun na, madaldal ni Pulong eh. Ano ibig mo sabihin? O, di ba? Dapat maging maging yung batas, gumana na. Tsaka yung mga pinail na kaso, ano na nangyari sa mga pinail na kaso kay Chavit? Na plunder. Kung dismissin nyo na agad. Kung walang pero mga abogado, tsaka detalyado. O, hindi gumagalaw, di ba mga boss? Samantalang kay Bong Revilla, kay Panday, wala pang 1 buwan. Arestado na si Panday. O. Diba? Gaya na sabi nila nitong mga Remulla ay walang kaibigan. Pagka dapat managot. O ano pa hinihintay? Oo. Nandyan na, sinubo na lahat eh. Maski kay Chavit, sinubo na lahat eh. Kumpleto dokumento yung yung abogada na babae. At sabi nga ni Chavit, kaya daw siya ginanon dahil nga nangingikil daw yung ini-extort daw siya ng babae na yun. Nung hindi na raw niya nabigyan, ginanon na daw siya. Puta, mantakin mong istorya ni Chavit na yun. Sino maniniwala dun? Oo, taga dun. Tapos i-extort mo si Chavit. Siya parang hari dun sa Ilocos Sur. O, di ba? Oo, ewan ko. Ombudsman, DILG, Department of Justice. Sinampa na ho sa inyo yung kaso. Bakit? Ano sabi ng babae? Kaya ngayon niya lang sinampa yung kaso. Ba't ako magsasampa ng panahon ni Duterte? Magkaibigan sila. Yan mahirap sa atin mga boss. Sa akin lang ha. Hindi ko kasi ako, tataka lang ko kasi ako sa batas. Lalo na yung sinasabing Nobel, sabi. Pero ipaglalaban, magkakaroon ng nung abogado na motion for bail at ang magdidesisyon daw ang korte. Kung mapapatunayan niya sa korte na the evidence of guilt is weak. Sa Tagalog, kung mapapatunayan sa korte na ang ebidensya mahina, igagrant yung motion for bail. Paano yun? Mahina pala eh. Bakit pa nagkaroon ng probable cause kung evidence of guilt is weak? Di sana dinismiss na.
Ngayon, kung sasabihin daw ng korte na the evidence of guilt is strong, hindi papayag ang korte makapag ano ng bail. Ibig sabihin, evidence of guilt malakas. Kaya hindi papayagan ng korte na makapag-bail itong akusado. Di ibig sabihin, wala nang pag-asa. Di ba ganun kasimple eh? Sasabihin ng korte na malakas, hindi ka pwedeng mag-bail. The evidence of guilt is strong. O di hindi ka na pwedeng, wala ka ng panalo. Ibig sabihin, sinabi na nga ng korte. Ngayon, kung sasabihin ng korte na yung petition for bail mo, mapapatunayan mo na the evidence, sasabihin ng korte na napapatunayan mo sa korte na the evidence of guilt is weak, gagrant ng korte ngayon na ikaw ay makapag-bail. O di, ang kasunod nun, dismissal na ang kaso kasi napatunayan mo na nga eh. Kunyari, plunder, no bail. O, tapos napatunayan mo na the evidence of guilt is weak, kaya magpapiansahin ka ng korte. O di, parang sinabi na ng korte na panalo na yung kaso na yan. Kasi nga, na-prove ng abogado na the evidence of guilt is weak. Di ba mga kapren? Dapat pag sinabing no bail recommended, ibig sabihin, na sumampa na doon, nag-issue na ng warrant of arrest ang korte doon sa kasong isinampa, the evidence of guilt is strong na. Kasi may probable cause, sabi ng korte, yung probable cause na yun, ibig sabihin na nun, talagang magbabalitaktakan, hindi na kailangan pang pakawalan yun kasi nga nagkaroon ng probable cause eh. Paano nagkaroon ng probable cause kung the evidence of guilt is weak? Oh, kaya nagkaroon ng probable cause, maliwanag na the evidence of guilt is strong. Kaya nakakuha ng probable cause doon sa kaso. Ang gulo, no? No bail na nga eh. Kaya nga sasabihin, sinampay plunder, may probable cause, arrestuhin, no bail recommended. Di ba? Ibig sabihin, kaya nagsabing no bail recommended kasi nga the evidence of guilt is strong. Tapos balitaktakan, sabi, mag-motion kami para makapag-bail kami. Puprove na naman ito. Pag na-prove na, sabi ng korte, yun naman sasabihin ng korte, the defendant has proved that the evidence of guilt is weak. Kaya, sige, pwede ka na mag-bail. Makakalaya ka na pansamantala. O di, tapos na doon eh. Ewan. Hindi ko kayang kunin ng kapirasong utak yung ganyang na yan. Argumento. Kung the evidence of guilt is weak, bakit pa nagkaroon ng probable cause? Dinismiss na sana Dismiss. The evidence of guilt is weak eh. Magkulab na nga tayo mga boss. Inuulit ko na naman sa mga napato. Share nyo ito. Napakaganda ho ng talumpati ang nasabi nitong si Robin aka Kimo na yun nga, pumili ho kayo kung yung iuupo na matinong tao na magbibigay ng pagbabago sa sistema. Tama yan. Kaya kung sakaling tatakbo si Kimo, napakagago nyo kung iboboto nyo pa yan. Sa kanya na sa kanyang bunganga na ng galing, halos na wag nyo na siyang iboboto. Mag-collab na tayo. Eto mga preno, bago tayo mag-collab, mas malinaw ho ito. Ganito ba ang maging presidente ng Pilipinas? Ito ba ang magiging presidente ng Pilipinas? Sabi. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst. Nag-iisip pa Nag-iisip siya, Ang layo na sagot sa tanong, mga boss. Hindi nahihiya ito. Tapos sabihin, kaya humalak sa loob dito magpipresidente, yun nga dahil yung survey.
mataas ang mga trust rating niya sa survey, no? That could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, Ang tingin daw niya sa tao, ang pinakamasakit ay magkasakit at mamatay. Ngayon, kung wala kang sakit, hindi ka mamatay. Presidente, tinatakbo nito. Maski sa barangay, hindi mananalo to, sa totoo lang. at buhay na buhay ka pa kahit nasa loob ka man ng kulungan. Wala kang sakit eh. Siyempre, hindi ka mamatay. Buhay na buhay ka, maski nasa loob ka ng kulungan. Anong... Kaya magagalit sa'yo si Gadon eh. Nasa labas na ang kulungan. Okay na. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili. Ang lakas ng loob nilang banggitin ng Diyos, no? Bagay, hindi natin alam kung anong Diyos naman ito. Klaro naman, sinabi niya, siya magiging presidente ng impyerno. Ang itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera at pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. O, tignan nyo kung paano mga tuwiran si Bato, ah. Kaya talagang magtatago na to eh. Ha? Lahat kayo dito, marami kayong kasalanan. Punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Ito, isang gago rin, si Ibong Gago. Sa lahat ng nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Ang ina mo. Sa lahat ng pagkapatay ng panahon yan, hindi kayo nakonsensya. Number 1 senador ko to. Lord, tulungan mo na po ang bansang Pilipinas para mawala na ho itong mga taong ito. Nakatulog na ba kayo? Natutulog nga po kami noon. May bus daw po. Pero sahang pinasok ang bahay. Her daughter was gunned down in a drug raid carried out by police. No, nadali ho yung bata. Nung pinasok ho yung bahay, nasa huli ang bata lang, yun. Tignan nyo katwiran ni Bato, ha. Catalin Micah Ulpina was only 3 years old. May hawak na baril yan. Tinamaan na yung kasama ko. Hintayin ko ba na akong tatamaan? So, judgment call kanya yan. Kung priority niya yung buhay ng bata na karga-karga ng ama o priority niya yung buhay niya. And that would Yun. Utangin na. Kaya namatay daw yung bata, may tama na raw yung kasama niyang pulis. Kaya gumanti yung judgment call daw. Kalong-kalong daw ng ama yung bata. Kaya tinamaan yung bata. Putangin ng mga rason ito, mga ito. Ito si Digong, be the order that I would give to all military and policemen. If you kill somebody, you tell him that is the order of Duterte. But he said things can just turn out bad. Hindi ko gusto may mangyari na gano'n. Pero, abay, Ma'am Sara, sino po gusto niyo makasama dito sa Lapu-Lapu? Ay nako, mga pre. Mantakin yun. Batang 3 years old, walang sakit. Naging collateral damage nung utos ni Digong. Ha? Tapos naaawa kayo kay Digong dahil matanda na. Tangin na yung bata, hindi na tumanda. 3 taon pa lang, tinapos nyo na. Dahil yun ang dahilan ni Bato. Hawak-hawak daw nung pumaril doon sa pulis, yung bata. Kaya binaril niya. Siguro patay silang mag-ama eh. Malamang ha. Oy, condolence, my friend, Adoracion de Maranan, ha? Merong we love you, sis, sabi. Thank you for everything, eh. Hindi ko kilala to, no? Pero, ni friend Dory. Edita de la Cruz,
sabi niya. Condolence, friend, Adoracion de Maranan, no? Ito yung comment nyo kagabi dito sa vlog ko. Oo. Tungkol kay Kimo, saka kay Sarah. Oo. Sabi niya, blessed morning, Karox, Librado Dubigo, shout out, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Okay, dokidok lang, Karox, kahit halo-halo ang topic mo, traffic mo, problemado, walang problema, basta wag mong kalilimutan ang ating pambansang matigas. Ang ulo, walang iba kundi si Sister Grace Chingsay. Untog mo na lang ulo mo, baka sakaling magising ka. May inaanda naman akong vlog dyan friend Librado Chang Mencias, shout out. May malalang sakit na yan sa pag-iisip. Sumagot si Desed, tawa ni Desed, shout out Desed. F. Jack, shout out. Ano ba naman ang nangyayari sa mga Pinoy para suportahan ang isip bata na to? Ang laking insulto naman nito para sa atin. The Filipino people deserve a lot better person than this idiot. Kahit nakagawad, hindi ito pwede. Maging matalino na po tayo sa pagpili ng iboboto kung sino nating makakahango pa sa kahirapan. Let's get real this time. God bless us all. F. Jack, ano ba masasabi mo kay Kimo ngayon? Sinabi na ni Kimo, mamili raw tayo ng matinong tao na iluluklo at upang magbabago sa si Kimo kuminsan tama rin siya sabi niya Ramon Valencia, shout out. Bossing, may nag-advise sa kupal na yan, sadyang ampaw lang ang utak niyan. May nag-a-advise daw. Michelle Edwin Mike, shout out ha. Rene Liwag, shout out. Put ang inayang si Robin, paano naging senador ang kupal? Hoy, Rene, tingnan mo, maganda naman yung sinasabi niya ngayon, Marcos Gonzalez, shout out, Ramon Valencia, Bossing, parang gusto ni Robin Himod na yung inchik pwedeng bastusin ang mga Pinoy pero hindi at wag silang kantiin. Yun ang sabi niya. Sabi rin ni Piluka, wala naman daw may-ari ng isla. Kahit daw sino pwedeng mangisda. Ang kaso nga, mismong mga Pinoy na mangingisda natin hindi makapangisda sa sariling dagat ng bansang Pilipinas. Pero ang mga incheck pwede tapos bibili na lang ang Pinas ng imported na isda na galing ng China, lalo na ang isdang GG imported na. Kaya nga Ramon Valencia ulit Bossing, kaya yun diniport, baka illegal ang pagpunta nila doon o kulang ang mga papeles o baka may ginawang hindi dapat gawin sa ibang bansa. Talagang pauwiin ka. Yun nga, di ba? Dised, Sir, parang batang musmus lang magsalita di ba? Ramon Valencia, shout out. Bossing, baka yung paborito ni Chukaday ay si Chiswis Escudero. Kumusta na lang sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo? Kumusta? Okay lang, ikaw ba, Ramon? Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ang ganda talaga ng Atty. Claire. Oo, mapabungis-ngis, mapasimangot o kahit pa nagwawala, maganda pa rin. Di ba Kuya Rox? Sinabi mo pa. Una ko nakita, talagang nagandahan na ako dyan Ganda pa kumanta niyan. Tsaka yun nga, kalog. Kalog na may laman ng utak Hindi kagaya ng iba, kalog na nga, wala pa laman ng utak. Ang putang ng mga yan. Chupista Bunao, naku po, maawa po kayo Lord Jesus Christ sa bansa po namin. Huwag mo pong ipahintulot na makatakbo itong presidente ng impyerno. Yun nga. Pero yung nakikita kong tumatawa si Atty. Claire, malaki ang ang chance ko na hindi makakatakbo yan.
Hanggang tumatawa si Atty. Claire, ha? Kasi grabe na ang banta sa buhay ng tao na to, sa totoo lang. Dapat si Atty. Claire ang naka-bulletproof na sasakyan. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Baka kapag naging presidente na si Sayad at maging staple food po natin, ipandesal na may palaman na cheese whiz na sinamahan ng daing. Sigurado, ha? Oh. Chubista po naawag ito. Ang dami naman alam ni Jerry Mulya na yan. Bakit pinabayaan pa niyang makawala? Para lang si Lamaw Miao at Lipeste, gusto mo lang sumikat para sa 2028. Patay tayo dyan. Ha? Si ano nga raw, alam na raw nila malapit na raw nilang si Bantag. Ang tanong, gaano ba katagal para sa inyo yung malapit at saka malayo? Ha? Matatapos yung termino ni PBBM, hindi pa rin yung nahuli si Bantag. Puro kayo alam nyo na. David Ali Mendoza, Karox, ang tawag dyan kay Robin Good ay yung madalas sabihin ni Ka-Percy ng mga didishit, tabogo, short for tanga, ob-ob, at ogag. Natatawa din po ako doon sa aswang asawa niyang si Mariel. Tinanong po kung tatakbong senador ulit si Kimo sa 2028. Ang sagot po niya ay ayaw na daw ni Kimo. Pero marami daw supporter nila na humihingi na tumakbo siya muli. Kapag nanalong muli sa 2028 ay talagang tabogo na din ng mga Pilipino. Sinabi ba ni Mariel yun? Ha? David Ali Mendoza, Karox, kapag si Sayad at yan si Kimo ang naging presidente at vice-presidente ng Pilipinas, ay tuloy na ang pagiging province of China ng Pilipinas. Totoo. Tangina. Huwag naman sana, David. David ulit, oh. Ogag po si Robin Good. Si Robin No Good Padilla. Di niya alam na di pwedeng bombahin ng water cannon ang Chinese military vessel dahil member ito ng People's Liberation ng Army at ang ating Coast Guard ay under the civilian control or sa DOTR. Kaya kapag ginante ng Coast Guard na yan, Chinese military vessel na yan, sigurado po na gaganti ang military ship ng China. Ang Coast Guard di pwedeng tulungan ng AFP dahil civilian control. Nga po yan. Malamang po, di arok ng isip ni Kimo. Hindi arok ng isip ni Kimo. Yan, hindi arok ng isip ni Kimo yan. Kaya patawarin na po natin siya. Tangin ng Kimo ka. Oh, hindi nahiya itong hype na to. Siguro si Rito Lapid, pag nagsasalita si Kimo, natatawa si Rito Lapid. Oo. Sam AJ, oh. Karox, sumigi ang China sa katarantaduhan sa susunod na ni Donald Trump ang kalaban. Dapat talaga dapat payagan na ng Pilipinas na magtayo rin ng mga island yung dun. Bakit nandiyan naman ni Amerika, di ba? Kapaligid na rin halos sa Pilipinas David Ali Mendoza ulit. Karox, shout out po kay Impong Basyang Team Tiateli. Puro mga kabiteño ang bida ngayon sa social media. Andyan yung magkapatid na Rimulya, yung isa gustong magpresidente, si Tumbong Revilla na ngayon ay nakakulong dahil sa pagnanakaw, at ito nung huli na si Miao Miao Barsaga na maaring matanggal sa pagkakongresista. Tanggal talaga yan. Kawawa yung gago din. Daldal kasi ng daldal. Ang nakala mo napakagaling. Tapos ka ngayon kay Rason. Alejandro Bidad, shout out. Xerox, pwede ba isend sa messenger ni Kimo itong vlog mo para mahimasmasan ang utak niya na pulburo ng laman? Mario Joseph, Diyos mio, anong klaseng nilalang na tumubo sa lupa? Aray ko po, Xerox. God save the Philippines. Tangin ng Kimo ka, Chupista Bunao. Ang dami mong alam, Kimo. Gusto mo lagi kang bida. Ipinakikita mo lang na pro-China ka. Kuya, ang kulit ng estudyante po. Kuya, ang kulit ng estudyante po. Kaya nga tanga talaga mo. Pero ngayon, tama yung sinabi niya. Huwag kayong boboto pumili kayo ng iboboto nyo. Kaya, huwag nyo na rin siyang iboboto. Para niya sinasabing mga gunggong yung bumoto sa kanya. Di ba? Gago na.
Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni friend Shelby, no? Sir Rox, bago po ako tuloy ang masuka at tupakin. Ako po muna yung mabati na may ngiti at magandang buhay sa iyo, Sir Rox, sa buting Rocky Warriors the Great. Nako talaga namang pag di ka naman po napainom ng Losartan sa high blood, Sir Rox. Sarap talagang biyabitin at balatan ng buhay ito si Boy Lamon. Inuubo ko. Wala nang naidudulot na mabuti bilang sinatong ngak-ngak pa. Punang ngak-ngak na puro po walang katorya-torya at walang kapalarakan. Oy, Boy Lamon. Ano ba talaga? Tinutungga mo palagi at lagi kang parang sabog ha. Nakakapikon na talaga. Buwisit ka Buwisit, di mo muna lang gayahin si Leon Guerrero, Mr. Action Man, pero pinanindigan ng pagiging pipe. Less talk, less mistakes. Di ba inutil na pulpol? Mahabagin langit po talaga. At patawad po talaga kay Lord. Pag di ka naman po talaga natuyuan ng tugo dito sa pesting yawa na to, Sir Rox, naku, ewan ko na lang po talaga. Sobrang kahihiyan po ng pamilya nito. Ang inaabot po nila siguro dahil sa pinagkukuda nitong pesting yawa na to, Sir Rox. Ewan ko nga ba? Sobra pong pagka-abnormal ng utak. Hindi, alam mo, Tia Deli, tanggap na siguro ng pamilya niya na yan. Ang dating nasa mentalidad nila ng pamilya nito, si Kimo, kasalanan nyo, binoto nyo, alam nyo na nga ganyan yun. yun. Alam na ng pamilya niya, ang aabutin nitong si Kimo, matigas lang ang ulo Ganito, senador. Pero dapat subalit, ngunit, ang may kasalanan nito, Comelec, tanggap kayo ng tanggap ng mga ganitong klaseng aplikante. Mambabatas nga tatanggap kayo artista. Di ba katangahan yan? Kaya itaas ninyo ng konti standard ng inyong kwalifikasyon bilang mambabatas. At bilang presidente ng Pilipinas, dapat yan mga ganyan talagang as much possible dumadaan sa mga eksaminasyon yan. Putang ina, bago. Taki makahawakan mo yung mambabatas ka tapos wala ka alam sa batas. Yun namang iba, sumobrang alam sa batas, di ba? Chis Escudero. Fortwit lang, hindi mo pa alam. Yun na naman. Tuloy natin yung TDL. Ubod mo na yabang, surot ka. Nako kung ako lang siguro ang nakaupo dyan at meron akong kapangyarihan, ikaw nayawa kang ang ipambabala ko sa kanyon at nang ikaw matuluyan ng manahimik na leche ka. Total, kuda ka ng kuda na puro lang kapulpulan. Hinahamon kita, Boy Lamon. Subukan natin ang tapang at angas mong ng bunganga mong sobrang tabil. Bakit di kaya yung sweldo mo, ang isakripisyo mo at siyang ipambili ng water cannon? At sige nga, kung talagang tunay kang nagpapakabayani at nagmamahal ka talaga ng sinasabi mong bandila ng iginagalang mo kuno, edi magkaalaman tayo ngayon, Boy Lamon. Sige nga, Aber. At mas maganda pag bili mo ng water cannon, sumugod ka doon sa West Philippine Sea. Ikaw mismo ang rumatrat sa pagbomba ng tubig doon sa mga Chengwats. Surot na dinadakila ng mga pesting yawang mga DD-ship. Huwag kang puro lang kuda, Boy Lamon. Kung gaano ka katapang sa pagsasalita dahil sobrang pilipit yung dila, pakitaan mo kami ng sample mong angas at parang bilang hari ng tribong tralala. Pag yan nagawa mo, Boy Lamon, nangangako ako kay Sir Rox, kakalas na ako bilang isang masugid na tangahanga at taga-subaybay ng pugong biyahero. Di ako subscriber pero paminsan-minsan pampaalis umay na at topak po, Sir Rox. Kaya let's have a deal, boy. Pugong biyahero versus Lamon Boy. Water cannon or Gcash? Ewan ko nga sa'yo, nabuisit ka. Mas makakatulong ka sa bayan
At kapwa mo Pilipino, doon ka na lang sa inyo. Pagmasdan mo na lang maghapon yung putotoy mong urong. Nakakahiya ka. Lakas loob mong ipakita yung alaga mo. Mas malaki pa yung uod. Buisit. Ay, Tia Deli. Kala Tibaya, shout out. Ted, shout out. Ha? Ang comment ko lang, Karo, sa suggestion ni Kimo, sa sinasabi niyang bumili ng malakas na pambomba ng tubig sa ating Coast Guard at makipagbombahan na rin ng barko ng China. Sira pala ulo ni Kimo. Di ba niya alam kung magkano ang isang bomba ng tubig? Bakit di na lang tirador ang sinabi niya para makatipid? Di tiradorin sila araw-araw kung gusto nila. Si Kimo ang referee, total. Mga sira naman ang mga pag-iisip nila. Totoo yan, Ted. Eman Escalona, nak, shout out. Jan Dimango, shout out, my friend. Christian Cheng. Eddie Luna, shout out. Ted ulit Sabi ni Bad, bobo daw si Kimo pero hindi niya alam. Kaya ganyan kung magsalita parang matalino pero bobo. Pasensya na kayo. Sira talaga ulo nito. Sabi ni Kalat niyo, Good morning, Kasani. Naalala ko tuloy yung teacher ko nung prep ako. Prep 1. Ako sa Central Elementary School. Ang sarap tirahin at putukan ng ngalangala ang kilala natin na yan. God bless your family. God bless Kalat niya. Mag-isang oras tayo mga pre, no? Rodelia Alpilor, shout out. Hello, Xerox. Sus Mariosep, Sara Lustay. Diyos ko po. Ang dami mong sinabi sa pandesal. Di mo pa halos maipaliwanag kung anong palaman. Ay, sir. Naging kengkay tuloy siya. Wanami masay talaga. Kaloka, salamat, Xerox. At ingat po tayong lahat palagi. God bless po. God bless, Rodelia. Ted, shout out, Ted. Tama ka pala, Kimo. Kaya wala kang naririnig na balita dahil binabasa mo sa dyaryo, bugok. Kalat ulit Sarap, O Lord, ang sarap ng imsaymada na yan. Tumutulo tuloy ang laway ko. Type na type kong papakin ang isimada na yan. Sarap. Pastor Dilagon, shout out, my friend. 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Napanood ko yung vlog ni Tony Claire with BBM. The dog named Oreo. Tiyak na selos ang mga DDS niyan. Kasi nagpapakalat sila na fake news about the condition ni BBM. Nakapag-selfie pa si Tony Claire. Oo naman. Tony Claire pa, no, friend? Inggit na naman yung isa dyan, taga Baguio. Yung bata ni Magalong, okay na naman dyan. 3J Siopolito. Sir Rox, sa akin palagay, walang mangyayari dyan sa impeachment ni BBM. Naku naman, ang ipapalit si Sara, wow, alam naman yan ng Congress at Senado. At Senado na yan, ang agenda, pero sa palagay ko, sa palagay nyo, Sir Rox, papayag ang Senado na magkasenador kahit pa maraming mga congressman ang makasara, pero di sila papayag na si Sara ang pumalit kay BBM. Hindi mo alam, friend. Ako nga, duda ako baka pag sumapa sa Senado, tapos ang bayang magiliw Dahil alam nilang walang asantuhin si Sara kahit mga kakampi niya sa Congress. Hindi na mai-impeach si BBM dahil the Lord is the one who placed him in that position. Sa maniwala at sa hindi, Sir Rox. Yun lang. Naniniwala naman ako, friend. Kasi parang itong BBM na ito nagamit para makulong si Digong, di ba? Oo. Nararamdaman ko rin yung galaw ng kamay ni Lord. Kala mo 3J Shop ka. Ang problema, may mga kampon si Digong na ayaw gumalaw ang kamay. Yun ang problema. 3J Shop ulit At sa akin palagay din, Sir Rox, na makukonvict niya si Gongti. Walang lusot yan. Kasi sobrang dami ng ebidensya na talagang mga tauhan pa ni Gongti ang testigo.
Kahit pa matanda na si Kong Di, di siya palalayain kahit pa sabing for humanitarian reason dahil hindi papayag ang mga kamag-anak ng biktima ni Kong Di. Totoo yan. Saka parte ng parusa ng ICC, andun na sa kulungan tumanda si Kong Di. Nung malaya pa siya, akala mo wala nang katapusan ang kanyang pagiging siga-siga. Akala mo kaya niya lahat kahit ang ICC. Ang yabang pa na laging sinasabing come ICC. O ayan, they came and got you. O, diba? 3J show ulit o. Yan sila Atong Ang, mahuhuli rin yan pero mahirap kasi nasa ibang bansa na yan. Maliban na lang i-revoke ang passport niya. Si Saldico at Harry Roque, malamang sa alamang, mahuli mga yan kasi wala na silang passport. Siya nga pala, Xerox, hindi chismis ha. I was just wondering, ano nga ang nangyari sa love affair nila Atong Ang at Sunshine Cruz? Showbiz din tayo, paminsan-minsan. Wala na si Atong Ang naman to eh. Mahilig yata sa mga tira-tira ng artista eh. 3J show ulit to. Naku, Xerox, yan si Kimo, ang sakit sa tenga ng boses niyan. Di ko pinakikinggan, puro walang kwenta ang sinasabi niyan, Chinese boy. O ngayon may kwenta na. O, kala mo ha. May babala siya. Naiboto raw ang tama. Wala kang marinig na tama dyan para sa Pilipinas. O ngayon tama yung sinasabi niya, friend. Akala mo naman may alam sa international law of the water. Puro etos lang ang mga sinasabi niya. Totoo. Mary Lebronac, shout out ha. Marilo Pabian, shout out. Sabi niya, good day po tayo sa mga ka-warriors. Grabe, ano kaya ang pinakamataas na rating natin sa Monsi in case na isang biro ng tadhana ay siyang maging presidente. Ayoko nang isipin kahit sa panaginip. Tila isang sumpa na talagang kung siya maging hay, naku Panginoon, kaawaan mo po ang bansang Pilipinas. Totoo yan, friend. Marilo Pabian ulit to. Paano kaya siya magiging presidente kung yung tinik sa isda ay buto ang tawag niya? Common sense lang, hindi ginagamit sa isda. Paano niya patatakboy ng buong Pilipinas? Totoo, diba? Brother Relay Asisio, shout out. Mission accomplished mga boss. Tingnan natin, baka makahiri tayo sa maganda-ganda mamayang gabi. Oo. Pag maganda pakiramdam, sa mga pakiramdam ko. Ito lang. High blood na naman ako. Lalong-lalo na kung ganito mga balita na papanood mo, putik. Oo. Ang gulo ng bansa, ng Pilipinas. Ngayon lang nangyari to, sa totoo lang. Nung panahon ng Marcelo, hindi ko ganito kagulo. Hindi. Tapos meron ka pa makikita ng lipeste na sinasabing de facto Marcelo. De facto ba? O impacto? Buisit. Hindi niya alam sinasabi niya. Pinanganak ka na ba lipeste nung panahon ng Marcelo? Sisiraan ka ng bait. Ang panahon ng Marcelo, yung mga kagaya mo, binabaril. O kaya kinukulong, o kaya nawawala. Magandang hapon po mga boss. God bless.